Alam nyo ba, mga katropa, na may isang German mathematician na sobrang astig ang pangalan? Siya si David Hilbert. Isa siya sa mga pinakamatalinong tao noong late 19th at early 20th century. Marami siyang na-contribute sa mundo ng math. Pero ang isa sa pinaka-mind-blowing niyang ideya ay hindi tungkol sa mga numero lang, kundi tungkol sa isang konsepto na sumasakit sa ulo natin, ang infinity. Ano nga ba ang infinity? Hindi ito basta isang napakalaking numero. Ito ay isang ideya, isang walang katapusan, walang hangganan na konsepto. Para mas madali nating maintindihan, naisip ni Hilbert ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang hotel na kakaiba. Welcome sa Hilbert's Grand Hotel, kung saan ang mga kwarto ay walang katapusan. Imagine ninyo mga katropa, isang hotel na may infinite rooms. Room 1, Room 2, Room 3, at tuloy-tuloy lang hanggang Room 1000, Room 1 million, at higit pa. Walang katapusan ang mga kwarto. At sa hotel na ito, may isang night manager na laging handa sa anumang challenge. Isang gabi, ang hotel ay fully booked. Ibig sabihin, bawat isa sa infinite rooms ay may occupant. Puno na ang hotel, from room 1 to infinity. Mukhang wala ng pag-asa para sa mga bagong dating na guests, di ba? Pero sa mundo ng infinity, ang puno ay may ibang kahulugan. Dito magsisimula ang ating adventure sa kakaibang hotel na ito. Get ready! Dahil ang mga rules ng ordinaryong mundo ay hindi a-apply dito. Ang ating bida, ang night manager, ay kalmado lang kahit fully booked na sila. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Para sa kanya, ang infinity ay hindi problema, kundi isang solusyon. Ang hotel na ito ay hindi lang basta isang gusali. Ito ay isang thought experiment. Isang paraan para paglaruan ang konsepto ng infinity at makita kung gaano ito ka-weird at ka-counterintuitive. Hindi ito totoong hotel, pero tinutulungan tayo nitong intindihin ang mga properties ng infinite sets. Ang mga normal na rules ng counting, tulad ng kung puno na, ay hindi gumagana dito. Kaya't samahan natin ating night manager sa kanyang shift at alamin kung paano niya haharapin ang mga imposibleng sitwasyon. Katropa, this is where the magic of math begins. So, ano ang catch? Ang Hilbert's Hotel ay nagpapakita ng pagkakaiba ng countable infinity sa ating finite na experience. Sa ating mundo, kung may 10 upuan at 10 tao, wala nang maupuan ang pang-11. Pero sa hotel ni Hilbert, ang infinity ay flexible. Pwede mo itong i-stretch, i-manipulate, at palaging may espasyo para sa isa pa. Ang konsepto ng lahat ng kwarto ay may tao ay hindi nangangahulugang wala nang pwedeng pumasok. Parang magic, di ba? Pero hindi ito magic, mga katropa. Ito ay matematika. At sa susunod na bahagi ng ating kwento, makikita natin kung paano ginagawa ng night manager ang kanyang mathematical magic. Abangan! Isang gabi, habang abala ang night manager sa pag-ayos ng kanyang mga papeles, isang bagong guest ang dumating. Good evening po, may available room pa po ba kayo? Tanong ng pagod na traveler. Ngumiti lang ang night manager at sinabing, of course, sir, kahit fully booked kami, palaging may lugar para sa isa pa. Paano niya ginawa yon? Simple lang, ginamit niya ang hotel's PA system at nag-announce, attention all guests. Please move to the room number that is your current room number plus 1. Ang guest sa room 1, lumipat sa room 2. Ang guest sa room 2, lumipat sa room 3. At ceteros niya. Dahil ang hotel ay may infinite rooms, walang guest na mawawala ng kwarto. Ang guest sa room N ay lilipat lang sa room N plus 1. Kahit ang guest sa room 1 million ay lilipat lang sa room 1 million 1. Walang katapusan ang mga kwarto, kaya walang problema. Matapos ang malawakang paglilipat, ano ang nangyari? Ang room 1 ay biglang nabakante. At doon, ibinigay ng night manager ang C sa bagong dating na guest. Problem solved. Ang hotel ay puno pa rin, pero nakapasok ang isang bagong tao. Ganyan ka-weird at ka-wonderful ang countable infinity. Hindi ito naubos, at palaging may espasyo para sa dagdag. Astig, di ba? Pero paano kung hindi lang isang guest ang dumating? Sabihin nating isang bus na may 40 pasahero ang biglang huminto sa harap ng hotel. Fully booked pa rin, pero kailangan nilang lahat ng kwarto. Naku, mukhang mas malaking problema ito. Pero para sa ating magaling na night manager, basic lang yan. Hindi niya kailangang gawin ang +1 strategy ng 40 basis. May mas efficient siyang paraan. Muli, ginamit niya ang PA system at nag-announce, attention all guests! Pakiusap, lumipat po kayo sa kwarto na may numerong katumbas ng inyong current room number plus 40. So, ang guest sa room 1 ay lumipat sa room 41. Ang guest sa room 2 ay napunta sa room 42.
at ang guest sa room N ay lumipat sa room N plus 40. Dahil dito, ang rooms 1 hanggang 40 ay biglang nabakante lahat. Perfect para sa 40 bagong guests mula sa bus. Muli, ang hotel ay nananatiling fully booked sa technical sense, pero na-accommodate ang isang finite group ng mga tao. Ang aral dito, mga katropa, ay kahit gaano karaming finite number of guests ang dumating, kahit 1,000,000 pa yan, kayang-kaya pa ring gawan ng paraan sa Hilbert's Hotel. Basta finite, madali lang ang solusyon. Akala nyo tapos na ang challenge? Hindi pa. Isang gabi, isang mas malaking hamon ang dumating. Isang bus na hindi ordinaryo. Isang bus na may sakay na infinite na mga pasahero. Imagine inyo, isang bus na may upuan para kay Passenger 1, Passenger 2, Passenger 3, at tuloy-tuloy hanggang infinity. Paano na to? Ang plus infinity strategy ay hindi gagana, dahil ang n plus infinity ay hindi isang well-defined na numero. Mukhang napasubo na ang ating night manager. Pero, mga katropa, hindi siya nagpatinag. Mayroon siyang isang napatalinong plano na muling magpapakita kung gaano ka-flexible ang infinity. This is next-level thinking. Huminga siya ng malalim, kinuha ang mikropono, at sinabi, "Attention all current guests. Mayroon po tayong special instructions ngayong gabi. Pakiusap, lumipat po kayo sa kwarto na ang numero ay twice your current room number." Anong ibig sabihin nun? Ang guest sa room 1 ay lumipat sa room 2. Ang guest sa room 2 ay lumipat sa room 4. Ang guest sa room 3 ay lumipat sa room 6. At ang guest sa room N ay lumipat sa room 2N. Sa madaling salita, lahat ng original guests ay napunta sa mga kwartong may even numbers. 2, 4, 6, 8 at tuloy-tuloy pa. Dahil sa strategy na ito, ano ang biglang nangyari? Lahat ng kwartong may odd numbers, 1, 3, 5, 7 at iba pa, ay biglang nabakante. At dahil may infinite odd numbers, mayroon na ngayong infinite na bakanteng kwarto. Perfect para sa infinite na mga pasahero mula sa bus. Ibinigay ng night manager ang room 1 sa passenger 1 ng bus, room 3 sa passenger 2, room 5 sa passenger 3, at ceteros niya. Sa pangkalahatan, si passenger N mula sa bus ay binigyan ng room 2 N-1. Voila! Lahat ng original guests ay may kwarto, at lahat ng bagong infinite guests ay may kwarto rin. Ang hotel ay puno na naman, pero lahat ay masaya. Ito ay isang napakagandang halimbawa ng konsepto na ang set of all integers, lahat ng guests, ay may parehong size ng infinity, parehong cardinality, sa set of all even integers, o yung original guests. Parang sinasabi na ang bilang ng lahat ng numero ay kapareho lang ng bilang ng kalahati ng mga numero. Mind-boggling, di ba? Pero sa matematika ng infinite sets, totoo yan. Pinapakita nito na ang ating intuition tungkol sa kalahati o doble ay hindi gumagana kapag infinity na ang pinag-uusapan. Ang infinity ay hindi lang basta isang malaking numero. Ito ay isang buong bagong universe ng mga rules. Katropa, ang galing talaga. Get ready, mga katropa, dahil ang susunod na senaryo ay ang ultimate challenge para sa ating night manager. Hindi lang isang infinite bus ang dumating. This time, isang ng mga bus ang huminto sa harap ng hotel. At ang bawat isa sa mga bus na ito ay may sakay na ng mga pasahero. Bus 1 with infinite passengers, Bus 2 with infinite passengers, at tuloy-tuloy hanggang sa bus infinity. Paano mo ipagkakasya ang infinity times infinity na mga tao sa isang puno ng hotel? Dito na papasok ang isa sa pinakamagagandang ideya sa matematika, ang prime numbers. Ang ating night manager, na isang math genius pala, ay may brilliant na plano. Una, kailangan niyang lumikha ng espasyo. Ginamit niya ang PA system at sinabi sa lahat ng nasa hotel na "Attention original guests. Pakiusap, lumipat po kayo sa kwarto na may numerong 2 to the power of your current room number." So ang guest sa room 1 ay lumipat sa room 2 to the first power, room 2. Ang guest sa room 2 ay lumipat sa room 2 squared, room 4. Ang guest sa room 3 ay lumipat sa room 2 cubed, room 8. At si guest N ay lumipat sa room 2 to the N. Inilipat niya ang lahat ng original guests sa mga kwartong powers of 2. Ngayon, paano naman ang mga bagong dating? Para sa mga pasahero mula sa bus 1, gagamitin niya ang susunod na prime number, which is 3. Ang bawat pasahero sa bus 1 ay bibigyan ng kwarto na 3 to the power of their seat number. Si passenger 1 ng bus 1 ay mapupunta sa room 3 to the first power, room 3. Si passenger 2 ay sa room 3 squared, room 9. Si passenger M ng bus 1 ay sa room 3 to the M. Para sa bus 2, gagamitin niya ang next prime number which is 5.
So si Passenger M ng Bus 2 ay mapupunta sa Room 5 to the M. Para sa Bus 3, gagamitin ang prime number na 7, so si Passenger M ay sa Room 7 to the M. At ceteros niya. Ang ganda ng strategy na ito ay dahil sa fundamental theorem of arithmetic na nagsasabing ang bawat integer ay may unique prime factorization. Ibig sabihin, walang magkaka-overlap na room numbers. Ang 2 to the 8th power, Room 256, ay para lang sa original guest from Room 8. Ang 3 to the 5th power, Room 243, ay para lang sa Passenger 5 from Bus 1. Walang dalawang tao ang mag-aagawan sa isang kwarto. Ang galing, di ba? Sa pamamagitan ng paggamit ng prime numbers, nagawa ng Night Manager na i-assign ang bawat isa sa infinity times infinity na mga tao sa isang unique na kwarto. Ang hotel ay puno na naman, at ang mathematical order ay naibalik. Sa lahat ng ating mga kwento, ang mga guests ay laging dumarating sa paraang countable. Pwede mo silang bilangin, guest 1, guest 2, guest 3, kahit pa umabot yan sa infinity. Ang tawag dito ay countable infinity. Ito ang infinity ng mga whole numbers, 1, 2, 3, and so on. Pero, mga katropa, mayroon pang ibang klase ng infinity. Isang mas malaki, mas magulo, at mas imposibleng i-manage na infinity. Ito ang uncountable infinity, ang infinity ng mga phi. Ang mga real numbers ay hindi lang 1, 2, 3. Kasama dito ang mga fractions tulad ng 1/2, decimals gaya ng 0.75, at irrational numbers tulad ng pi, 3.14159, at square root of 2. Paano kung isang araw isang bus ang dumating na ang mga pasahero ay hindi naka-label na 1, 2, 3, kundi naka-label ng may pasaherong ang label ay 0.1, may 0.11, may 0.111, may pi over 4, at iba pa, isang infinite na dami ng pasahero na siksik sa pagitan ng dalawang numero lang. Dito, kahit ang ating henyong Night Manager ay mapapakamot na lang sa ulo, wala nang strategy na gagana. Bakit? Dahil hindi mo na sila maisa-isa para bigyan ng kwarto. Paano mo sasabihin sa kanila na lumipat kayo sa susunod na kwarto kung walang susunod na real number pagkatapos ng isa? Anong numero ang kasunod ng 0.5? Hindi 0.6 dahil may 0.51. Hindi 0.51 dahil may 0.501. Ang mathematician na si George Cantor ay pinatunayan ito gamit ang kanyang diagonal argument. Ipinakita niya na kahit subukan mong ilista lahat ng real numbers, palagi kang makakagawa ng isang bagong real number na wala sa listahan mo. Ibig sabihin, may mas malaking level ng infinity kaysa sa bilang ng mga kwarto sa Hilbert's Hotel. Ang infinity ng mga kwarto, countable, ay mas maliit kaysa sa infinity ng mga real number guests, uncountable. Kaya sa pagkataong ito, kailangan ng magsabit ng no vacancy sign ng ating Night Manager. May mga problema sa infinity na kahit ang pinakamagandang hotel ay hindi kayang solusyonan. Kaya ano ang aral sa ating kwento, mga katropa? Ang infinity ay hindi lang isang konsepto, may iba't ibang sizes at levels ito. Ang Hilbert's Hotel ay isang paalala na ang ating utak na sanay sa finite na mundo ay nahihirapang unawain ang walang hanggan. Pero yun ang exciting sa science at math, di ba? Palagi tayong hinahamon na mag-isip outside the box, o sa kasong ito, outside the finite hotel. Sana ay na-enjoy ninyo ang ating paglalakbay sa isa sa mga pinaka-mind-blowing na thought experiments sa kasaysayan. Hanggang sa susunod na kwento ng kaalaman, dito lang yan. Abangan.